Good morning! Natin tayo sa mekaniko ulit ngayon. Lipat ko lang sa likod tong aking belt bag. Dahil naiipit sa aking pundeho. Make sure na sarado. Tatakpan natin ang ating reflectorized vest. Reflectorized vest. Okay, gamitin na natin to ng opportunity na to para i-educate. Para sa lahat na to. Nagbabike, nagmamotor. Di mo naman kailangan, common sense lang yung mga to eh. Pero dahil sa may gumagawa, ito ang dapat ini-information campaign natin. Okay, educate natin I'll give you one example. Actual na tayo. Yan. Ito, sinasabi na to ng mga iba eh. Pero para sa hindi na nakakapanood o napanood ko, i-ano ko na lang sa inyo. I-relay ko na lang sa inyo, okay? Number 1, katulad nito, nakikita niyo yung pakalaking truck na to. 10-wheeler to hindi to forward ba to? Mukhang 10-wheeler to eh. Yan. Kung pupwesto kayo dito, dun sa make sure na nakikita kayo sa side mirror, katulad nito. Ano nakita side mirror? Para kita ka ng driver. Okay? Tulad yan, overtaken ko na siya. Iinip na ako. Tapos bumusina ako, di ba? Kasi hindi sa lahat ng oras nakatingin sa side mirror ang driver. Baka nakatingin sa cellphone yan, o inaisip niya kung anong susunod niyang kakainin, wala pa siyang almusal, etc. etc. Baka kwentuhan niya yung kasama niya. So bumusina ako bago ako overtake. Ganon. So that's one example. Yan. Tapos lagi ako alalay sa speed. Isipin niyo kanina, kung malabulusok style ako at may bumulusok doon, especially approaching intersection, magkakasalpukan kami. Diba? So, alalay sa intersection. Alright. So, ngayon, gusto kong umovertake. Tumitingin ako sa side mirror. Actually, itong side mirror na to, kailangan na itong ma-upgrade eh. Kasi wala siyang grado. Ang side mirror, dapat yan merong grado. Meaning, mas malawak dapat ang view angle niya kaysa sa normal. Hindi siya dapat yung salamin na ginagamit pang tiris ng tagyawat, no. Kailangan yan yung malawak ang view angle. Bakit? Para malawak yung nakikita mo. Malawak yung nakikita mo sa likod, sa gilid. Yan. Kasi kung hindi, might as well lumingon ka na rin. Which is ako talaga. Every time na lumilingon ako, may nakikita akong parating o palusot na hindi ko nakita sa side mirror. Or minsan, pag di ako lumingon, sisingit na lang ako, may biglang susulpot. Mabuti na lang, hindi ako hindi ako kaskasero. Kundi nagpapang-abot kami. Ganon. Sa side mirror, dapat yan. Tawag na ito. Dapat niya i-distract ako doon sa motor na yun kotse na yun Ayan, side mirror dapat may grado. Okay. Ang point lang naman doon is makita mo yung pupuntahan mo. Makita mo yung yung hindi pupuntahan, yung makita mo yung nasa likod mo, nasa gilid mo, ganon. Yan. Teka, concentrate muna tayo mag-drive by the way, ayan na, concentrate na tayo mag-drive. Track lane to, tabi tayo.
Tapos mamaya kasi sa unahan kakaliwa tayo. So ayokong pumirmi sa kanan. Kasi kakaliwa tayo sa unahan. Susuot na tayo ng shades kasi araw-araw na. Teka, go. Again, mabilis itong motor na to at par na to sa ordinaryong motor, pangkaraniwang motor. Yung basic na motor, ganyan. Tinatanong nila kung anong CC to kasi sa electric wala naman CC na katumbas eh. Siguro pwede na lang natin basihan yung ginawa ng LTO dun sa 10,000 kilowatts o 10,000 watts na ano. Teka, concentrate muna tayo. Pag ako bike lane lang ako dito talaga eh. Kapag tatawid pa kaliwa, doon na lang ako sa pedestrian. Yun lang kasimple. Pero since nakamotor tayo, dito tayo sa outer lane, pwede na to. Kakaliwa daw tayo sa unahan. So, hindi ko naririnig sa sinasabi ng GPS Buksan natin. Mukhang kakaliwa nga tayo sa unahan. Kaya medyo kakaliwa na tayo ng konti. Turn left onto Autogas Avenue, R5. Araw na to, magano na tayo. Shades na. Habang di pa go. Teko na. Continue on R5 for 4 kilometers. Yung mga bagong cellphone ngayon, meron siyang dual cam. Kita nyo yung kalsada. Problema lang doon, maalog. Hindi siya anti-shake.
Yan, katulad niya, may ambulansya. Always give way. Whether kasalubong or kasunod. Maraming motor dito, ha. Oh, subukan niyo iba niya mga motor dito. Palit natin ang kotse yan. Mahirap eh. Another one, oh. BJMP pa. Kararaan mo yan. Bigyan mo ng daan. Bigyan mo ng karapatan. Tuloy masuot-suot ng matino shades ko. Baka lumagpas na ako, ah. Matsura no shades ko. Salpukin ko kaya to. Ang laman nito. Ito pala style pagsuot ng shades para hindi tamaan ng hamog ng pawis. Nakaangat ng konti. Hindi ko masuot kanina eh. Ayan ang resulta ng puro kotse, oh. Kotse pa more. Metro Manila Development Authority, oh. Well, developed country nga naman. Lahat nakakotse, di ba? Anan down. Saya, di ba? Continue on Bonifacio Avenue for 1.5 kilometers. Kulimlim ang panahon. So, bakit nasa gitna itong bisikleta na to? Either kakaliwa ito, kakaliwa, or kita mo yung bike lane sa kanan, no? Wala na. Naokupan na ng sasakyan.
lakas okay hindi nagre-reflect yung mukha ko sa salamin. Dito sa aking shades. Ayun nga, hindi siya nagre-reflect oh. In 200 meters, turn right on Hernandez Street. Putang ina, okay.
left onto Victoria Street. In 200 meters, turn right at Apollo Street. Turn right at Apollo Street, then turn right. Take the next right, then turn left. Take the next left, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. Putang ina.